Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, nakatayo ang grupo ni Luffy sa harap ng Ines Lobby Courtyard, ang headquarters ng CP9 para iligtas si Robin. Hindi ko kailangan na iligtas mo ako, kaya umalis ka na. Ipinahayag ni Spandam, ito ang bandila ng pinakamakapangyarihang pamahalaan sa mundo. Ano ang magagawa ng grupo ng maliliit na pirata na tulad mo? Napagtanto ni Luffy na ang world government mismo ang kalaban ni Robin. Kaya sinabi niya kay Soji King, sunugin ang watawat na iyon, na naging sanhi ng pag-alab ng watawat na ikinagulat ng lahat, nang maglakas loob silang magdeklara ng digmaan laban sa pamahalaang pandaigdig. Robin, mangyaring sabihin sa amin na gusto mong mabuhay. Napaiyak si Robin dahil tunay na nakahanap siya ng mga kasamang handang magsakripisyo at lumaban para sa kanya. Gusto kong mabuhay. Dalhin mo ako sa dagat kasama kayong lahat. Kaya naghanda ang pangkat ni Luffy para sa labanan. Hintayin mo kami Robin, pupunta kami para iligtas ka kaagad. Sa sandaling ito, ibinaba ng mga nasasakupan ni Franky ang isang drawbridge, upang matulungan ang grupo ni Luffy na umabante patungo sa CP9. Gayunpaman, nagpaputok ng mga kanyan ang CP9 sa mga suporta ng tulay, dahilan upang ito ay tumigil. Samantala, ipinakita ni Franky kay Spandam ang blueprint ng sinaunang sandata, ang Pluten, na ikinagulat at nasa sabik ng CP9 na agawin ito. Bigla niyang sinindihan ang blueprint, ayaw niyang mahulog sa kamay ng world government ang sinaunang sandata. Nagalit ito sa kanya, at agad niyang itinulak si Franky palabas ng bangin. Nakatanggap ng mensahe si Nami na darating din si Kokoro para tulungan sila, kaya iniunat ni Luffy ang kanyang braso at niyakap ang buong grupo, tumalon pababa. Ang buong koponan pagkatapos ay matagumpay na tumalon sa tren at nakapasok sa punong tanggapan ng CP9. Kinilabutan nito si Spandam, na agad namang inutusan si Lucci na protektahan siya at maghanda na kunin si Robin. Sa kabilang banda, natisod ng grupo ni Luffy ang isang chubby na kalaban habang hinahanap si Robin. Ipinaalam niya sa kanila na dinala si Robin sa Gate of Justice at kung gusto nilang i-unlock ang mga sea stone poses ni Robin, kailangan nilang talunin ang lahat ng miyembro ng CP9 para makuha ang susi. Kasama iyon, umalis siya. Desidido si Luffy na habulin sila ng mabilis, ngunit pinigilan ni Zoro dahil kailangang magplano ng maaga ang buong grupo. Sa puntong ito ang buong grupo ay humiwalay sa isa't isa habang si Luffy ay nawala. Binuksan ni Spandam ang tarangkahan ng lagusan patungo sa Gate of Justice. Hinarap ni Franky ang chubby na si Fukuro. Hinarap ni Nami ang nakatutuwang mahabang buhok na si Kumadori, at pumasok si Sanji sa isang silid upang harapin ang isang babaeng nagngangalang Khalifa. Pagkatapos ay ipinakita ni Sanji ang kanyang refinement at ipinakita pa kay Khalifa kung paano magtimpla ng tsaa. Habang nakatagpo ni Zoro si Kako, nakarating na si Luffy sa tuktok ng tore ngunit wala siyang mahanap. Sa puntong ito, sinabi ni Kako na ang aking sword technique ang pinakamalakas sa CP9. Napagtanto ni Zoro na gumagamit siya ng dual sword style kaya agad siyang sumugod para atakihin siya. Kahit isa sa kanyang mga sipa ay parang isang sword strike, kaya tuloy-tuloy niyang pinakawalan ang kanyang sickle wind attacks kay Zoro. Gayunpaman, nagawa ni Zoro na harangin ang lahat ng kanyang atake. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang aking bagong lakas. Bigla niyang ginamit ang kapangyarihan niyang Devil Fruit at nag-transform. Sa panig ni Sogi King, nakasalubong niya ang isang miyembro ng CP9 na natutulog. Naiwan niya ang susi sa harap niya, kaya kinailangan ni Sogi King na pumuslit at kunin ang susi nang hindi gumagawa ng ingay. Hindi man lang siya naglakas loob na umubo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may tumalon na manok at ginising ang miyembro ng CP9. Agad niyang sinuntok si Sogi King. Agad siyang nag-transform sa isang wolfman, na ikinatakot ni Usopp. Biglang bumagsak ang kisame at nahulog sina Zoro at Kako. Lumalabas na ang kakayahan ng Devil Fruit ni Kako ang nagpahintulot sa kanya na mag-transform sa isang giraffe. Akala ni Zoro ay napadpad siya sa isang zoo habang ang Wolfman ay patuloy na tumatawa sa mukha ni Kako, kaya nag-transform siya sa kanyang anyo ng hayop na tao, na medyo kakaiba pa rin, na naging dahilan upang patuloy na tumawa si Jabre kay Kako. Biglang nadiskubre ni Usopp ang isang pares ng posas, ngunit hindi niya sinasadyang nailagay ito sa kamay ni Zoro. Si Kako, na galit, ay nagpa siya na ilabas ang kanyang ultimate technique. Sa isang solong pag-ikot, pinutol niya ang silid at ang tore, iniwan si Sogi King na nagtataka. Habang nahati ang tore sa kalahati, napagtanto niyang nakaposas ang mga kamay nila ni Zoro, kaya imposibleng makalaban sila.
Binanggit nila na ito ang pangalawang pares ng cuffs, at pagkatapos ay nag-transform sila para atakehin sila. Pagdating ni Chopper, nakita niya ang grupo na naglalaro ng masiglang game of tag. Agad namang tinanong ni Zoro si Chopper na tulungan siyang mahanap ang pangalawang susi. Samantala, si Luffy ay sumakay ng bangka patungo sa dagat patungo sa Gate of Justice na may napakalaking water whirlpool sa magkabilang panig. Gayunpaman, nauwi siya sa paglubog sa tubig at malapit ng malunod. Si Chopper naman ay tumatakbo para hanapin ang susi para kay Zoro. Samantala, umiinom pa rin ng tsaa si Sanji kasama ang dalaga. Dahil sa patuloy niyang panliligaw sa dalaga, si Sanji ay nauwi sa sipa ni Khalifa. Nang makitang relaxed pa rin si Sanji at inilabas ang kanyang UC para manigarilyo, ipinagpatuloy ni Khalifa ang pag-atake sa kanya. Ngunit kapag nag-counter-attack siya, palaging nagpipigil si Sanji sa kanya, kaya nauwi siya sa pagsipa sa kanya sa itlog. Patuloy na sinalakay ni Khalifa si Sanji. Samantala, si Nami ay nahuli ng lalaking nagngangalang Kumadori, at siya ay may ugali ng maraming pakikipag-usap. Agad na lumitaw si Chopper at binigyan siya ng isang sampal na nagpalipad sa kanya sa isang pader, na nagpapahintulot kay Nami na matagumpay na nakawin ang ikatlong susi. Biglang bumagsak si Sanji na may madalas at makintab na katawan na parang kakaligo lang ng sabon. Napagtanto ni Nami na babae ang kalaban ni Sanji at pinagalitan siya nito, "Pag hindi ka lumaban, mamamatay ka." Deklara ni Sanji, "Kahit mamatay ako, hindi ako lalaban ng babae." Napagtanto niya na isa iyon sa mga prinsipyo ni Sanji. Sa makatuwid, nagpa siya si Nami na pumasok at labanan si Khalifa sa ngalan ni Sanji. Biglang dumating si Kumadori para harangin si Nami. Agad na humakbang si Chopper para labanan siya. Samantala, si Luffy ay nailigtas ni Chimney. Dahil doon, buhay pa siya. Ngunit nanatiling determinado si Luffy na iligtas si Robin sa lahat ng paraan. Sa kabutihang palad, alam ni Chimney ang isa pang landas patungo sa Gate of Justice. Kanina pa pala niya nakitang pumasok sa gate na ito sina Spandam at Lucci kaya agad na ginamit ni Luffy ang Gear 3 para sirain ang gate. Ikinagulat nito si Chimney at ang koneho, dahil naging maliit na muli si Luffy na parang bata. Sa kabutihang palad, bumalik siya sa kanyang normal na laki pagkaraan ng 5 minuto. Si Robin naman, isang sulyap lang ang ibinigay niya kay Spandam at tumugon ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mukha. Sa panig naman ni Frankie, nakipaglaban siya sa chubby guy na si Fukuro, kahit na unti-unti na siyang nanghihina dahil sa nauubusan ng cola. Ngunit gusto pa rin ni Frankie na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya. Bigla ding napatumba si Chopper sa direksyon nila. Buti na lang may nakita siyang malaking refrigerator at agad na nilock si Kumadori sa loob nito. Si Frankie ay naubusan ng cola, kaya siya ay patuloy na inaatake ni Fukuro. Kaya binuksan ni Chopper ang refrigerator at kumuha ng 3 bote ng cola para sa kanya. Akala nila ay tama ang nakuha niya, pero hindi sinasadyang nabigyan ni Chopper ng fruit juice si Frankie. Sa huli, nakuha niya rin sa wakas ang cola, kaya mabilis na nabawi ni Frankie ang kanyang lakas. Sa oras na ito, turn ko na para labanan ka. Sa isang suntok lang, pinalipad siya ni Frankie. Akala nila ay natalo si Fukuro. Nakapagtataka, nagawa niyang bumangon muli. Pagkatapos ay gumamit si Frankie ng isa pang pamamaraan. Naisip ni Chopper na ang diskarteng ito ay parang isang self-guided missile. Gayunpaman, ang galaw na ito ay naging mas parang laro ng isang bata. Bigla siyang gumalaw ng napakabilis at iginulong diretso ang katawan kay Frankie, dahilan para mahulog silang dalawa sa dagat. Habang sinusubukang lumangoy ni Frankie, ginamit ni Fukuro ang Jepo ng CP9 para lumipad sa himpapawid at sumugod siya para salakayin si Frankie. Kaya tumalon si Frankie at pinaputukan siya, ngunit hindi niya nagawang tamaan si Fukuro. Agad na umutot si Frankie at dumiretso sa kinaroroonan niya at hinila si Fukuro kasama niya. Pinigilan ang isang paa niya para lumipad sa gitna ng hangin habang sina Zoro at Usopp ay nakikipaglaro pa rin sa dalawang ito at sila ay nagtatalo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Zoro ang isang laro kung saan mapuputol ang kamay ng matatalo. Ngunit sa huli ay nakaisip sila ng paraan para hawakan ni Usopp ang espada para tulungan si Zoro. Habang naghahanda si Fukuro na salakayin si Frankie, tinipon ni Frankie ang lahat ng kanyang cola sa kanyang braso at nagpaputok ng isang malakas na pagtama. Kaya natalo niya si Fukuro. Sa puntong ito, nakatakas na rin si Kumadori at kinain ang lahat ng pagkain sa refrigerator, dahilan para maging bilog ang kanyang katawan na parang bola. Ngunit isang utot lang, bumalik siya sa kanyang normal na anyo, na nagpasaya kay Chopper at hiniling sa kanya na gawin ito muli.
kaya ginamit niya ang kanyang buhok para salakayin si Chopper. Nang sumuntok pabalik si Chopper, ginamit niya ang tekay para patigasin ang kanyang katawan. Napagtanto niyang nauubos na ang oras ng paggamit niya ng Rumble Ball at isang transformation na lang ang natitira sa kanya, kaya napagdesisyonan ni Chopper na kagatin ang pangatlong Rumble Ball, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya nakontrol ang kanyang form kaya agad siyang natalo. Sa panig ni Zoro, nagpatuloy siya sa pag-atake sa kanila, ngunit hindi mahawakan ng mahigpit ni Usopp ang espada. Sabi ni Zoro, iisa lang yata ang paraan, ang pagputol ng kamay. Desidido si Chopper na hanapin ang mga susi para kina Zoro at Usopp, kaya sinubukan niyang tumayo muli. Sinimulan ni Komadori na gawing daliri ang buhok at paulit-ulit na sinaksak ang katawan ni Chopper. Sa kabila noon ay tumayo pa rin siya. Ngunit kahit anong anyo pa ang ibahin niya, hindi niya kayang saktan si Komadori. Napagtanto na wala na siyang mahabang oras, pinakawalan ni Chopper ang kanyang huling pag-atake para itulak si Komadori pabalik. Gayunpaman, bumagsak si Chopper pagkatapos. Si Komadori naman ay nanatiling hindi nasaktan at patuloy na pinahihirapan si Chopper. Sa puntong ito, wala na siyang lakas na lumaban. Gayunpaman, dahil gusto ni Chopper na tulungan ang lahat, kaya nawalan ng kontrol si Chopper at naging isang higanteng halimaw. Dahil dito, nagsimulang matakot si Komadori na hindi na makapinsala kay Chopper ang kanyang mga pag-atake. Umungol si Chopper, dahilan para mawala ng kontrol ang kanyang buhok, pagkatapos ay inatake siya ni Chopper. Nakuha din ni Franky ang pang-apat na susi. Napagtanto niya na ang pangalawang susi para ma-unlock ang shackles kay Zoro ay nasa kamay ni Khalifa. Habang sinusubukang atakihin siya ni Nami, akala niya ay iniwasan niya ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinamaan siya ng lightning cloud ni Nami. Ngunit salamat sa kanyang mga kakayahan na nakabatay sa sabon, nagawa itong iwasan ni Khalifa, kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang mga bula ng sabon upang salakayin si Nami. Dahil dito ay hindi makagalaw si Nami, at nagpatuloy si Khalifa sa pamamagitan ng pagsipa kay Nami. Sa puntong ito, nilagyan niya ng sabon ang mga paa ni Nami, na ginawang madulas ang kanyang mga paa at pinipigilan siyang makagalaw. Wala pa ring kontrol si Chopper at patuloy na umaatake kay Komadori. Pagbalik ni Franky, nagulat siya dahil nag-transform na si Chopper sa isang halimaw, kaya inatake din si Franky ni Chopper. Naabutan ni Luffy si Robin, at napansin ito ni Lucci, kaya napangiti siya dito. Samantala, si Spandam ay natakot. Sabi ni Lucci, hayaan mo akong hawakan siya. Sa wakas, nakatagpo muli ni Luffy si Lucci. Puna ni Lucci, matagal na kitang hinihintay, Straw Hat. Sa kabilang banda, gumawa ng kalokohan si Spandam at nagkamali na ginamit ang Buster Call na Dendenmushi upang magpadala ng mensahe sa punong tanggapan ng dagat. Ang pagtawag na ito ay maaaring magpatawag ng 10 barkong marine pandigma para sirain ang Eni Lobby. 20 taon na ang nakararaan, ito ang parehong Buster Call na sumira sa O'Hare Island, ang tinubo ang bayan ni Robin. Gayunpaman, walang pakialam si Spandam na ang pagkilos na ito ay magreresulta sa pagkamatay ng 10,000 sundalong marine na nakatalaga sa Eni Lobby. Ang kailangan lang niyang gawin ay hulihin si Robin at ibigay ito sa pamahalaan ng mundo. Biglang napagtanto ni Spandam na nakalimutan niyang patayin ang transmission dial, kaya narinig ito ng lahat ng kanyang mga sundalo sa isla. Dahil dito ay natakot ang lahat at nagsimula silang maghanap ng paraan para makaalis sa lugar na ito habang sinimulang salakayin ni Luffy si Lucci. Sabi ko tumabi ka, hindi kita papalampasin Straw Hat. Habang nagagalit si Spandam, patuloy niyang pinahirapan si Robin. Si Luffy naman ay sabik ng mabilis na makalusot sa pinto, ngunit patuloy na hinaharangan ni Lucci. Sa puntong ito, napagtanto niyang kailangan muna niyang talunin si Lucci. Pinaliguan pa rin ni Khalifa ng sabon si Nami dahilan para maging madulas ang katawan ni Nami at hindi makagalaw. Nakakapagtaka, nung umatake siya, ito pala ay hologram lang ni Nami. Biglang pumasok si Chopper mula sa labas at nakilala ni Nami na si Chopper talaga ang halimaw. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Nami dahil nawalan siya ng kontrol. Kinuha ni Chopper ang bathtub at itinapon, hindi sinasadyang ihulog ito sa kinaroroonan ni Sanji. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Chopper sa paglipat sa loob ng gusali. Muling inatake ni Khalifa si Nami. Napagtanto ni Nami na bumalik sa normal ang isang paa niya dahil sa tubig, ngunit hindi hahayaan ni Khalifa na madaling masira ni Nami ang kanyang kakayahan. Nagpasya si Nami na lumikha ng ulan, na tumulong sa kanya na bumalik sa normal. Biglang nawala si Nami at nahati sa 5 ilusyon.
Patuloy siyang gumamit ng kidlat para salakayin si Khalifa. Naging sanhi ito ng pagkasunog ni Khalifa, kaya galit niyang inatake si Nami ngunit hindi pa rin siya matamaan. Si Khalifa, na nadismaya, ay gumawa ng soap wave na nagpawala ng lahat ng ilusyon ni Nami. Sa wakas, nahanap rin kita. Ngunit sa kanyang pagtataka, si Nami ay nagplano ng maaga at lumikha ng isang ulap sa likod ni Khalifa. Sa isang hampas lang, natalo niya si Khalifa. Habang si Luffy ay patuloy sa pakikipaglaban kay Lucci, kahit anong atake ni Luffy sa kanya, madaling labanan ni Lucci ang kanyang mga atake. Habang sina Zoro at Usopp ay inaatake pa ng dalawang kalaban, biglang sumulpot si Chopper at inatake silang dalawa. Napagtanto nilang nawalan na siya ng kontrol, ngunit nasa likod pa rin nila ang dalawang kalaban. Sa sandaling ito, dumating din si Franky at nagpaputok ng isang malakas na pagsabog kay Chopper, na nagpalipad sa kanya sa dagat. Sumugod din si Nami at ginamit ang susi para i-unlock ang posas kay Zoro. Sa wakas ay nakalaya siya. Nagawa ni Robin na makatakas mula kay Spandam at tatakbo na sana patungo kay Luffy, ngunit ginamit niya ang kanyang Elephant Sword, isang kakayahan sa Devil Fruit para makuha muli si Robin. Si Chopper ay nailigtas din ni Franky at bumalik sa kanyang normal na anyo. Sa puntong ito, inatake muli ni Kako si Zoro, ngunit malaya siyang nakakalaban kaya nag-counter-attack siya, at ibinigay ni Jabra ang susi kay Usopp. Nang kunin ni Usopp ang susi ay agad siyang tinambangan ni Jabra kaya naman sinimulan siyang salakayin ni Usopp ngunit napakabilis nito at patuloy na pinahirapan si Usopp. Sumugod din si Nami at napaatras ni Jabra. Nung haharapin na niya si Usopp ay sumulpot si Sanji kaya sinipa siya ni Sanji. Pagkakita pa lang niya kay Nami ay agad siyang lumandi. Biglang nakita nilang lahat na sa labas, ang Gate of Justice ay nagsisimula ng bumukas. Kaya napagtanto nila na wala na silang maraming oras. Sa panig ni Luffy, hinaharangan pa rin siya ni Lucci. Si Luffy ay patuloy na binubugbog at itinapon palayo sa kanya. Sa kabilang banda, sinabihan ni Sanji si Usopp na umalis dahil siya lang ang makakatulong sa pagligtas kay Robin. Patuloy na sumugod si Jabra patungo kay Sanji, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa niyang mapabagsak si Sanji. Mabilis na bumalik si Sanji at gumanti sa kanya. Salamat sa tech-high technique na nagpatigas sa kanyang katawan, hindi siya napinsala ng mga sipa ni Sanji at pinalipad muli si Sanji sa pader. Mabilis siyang tumalikod at sinipa ang lobo sa mukha. Biglang inabot ni Jabra ang susi kay Sanji at sinabi, "Pumunta ka at iligtas si Robin, dahil para siya ang nawala kong kapatid para sa akin." Nagsinungaling siya tungkol sa kwento ng Little Red Riding Hood, sa pag-aakalang paniniwalaan siya ni Sanji. Gayunpaman, siya ay sinipa ni Sanji at pinalipad sa kisame. Dahil doon, nakuha ni Sanji ang susi. Nagkunwari siyang tumakbo palayo, at nang habulin siya ni Jabra ay agad namang nag-counter-attack si Sanji. Sa puntong ito, sa wakas ay ipinahayag niya ang kanyang tunay na kakayahan at kapangyarihan, patuloy na gumagamit ng martial arts para salakayin si Sanji. Kaya nagpa siya si Sanji na gumamit ng bagong galaw. Umikot siya, dahilan para mag-apoy ang kanyang binti, na nagpapataas ng lakas ng kanyang sipa. Agad namang nagpakawala ng malakas na sipa si Sanji sa kanya. Nang ipagpatuloy ni Sanji ang kanyang pag-atake, ginamit ni Jabra ang Jeppo para lumipad paitaas, ngunit tinamaan pa rin siya ng naglalagablab na sipa ni Sanji. Sa wakas, natalo si Jabra. Dinala si Robin sa Gate of Justice ni Spandam. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit patuloy itong sinipa niya. Sa sandaling ito, tumakbo rin si Franky kung nasaan si Luffy. Nang makita na si Luffy ay hinaharang ni Lucci, sinadya ni Franky na tumulong kay Luffy. Si Zoro naman, nakikipaglaban pa rin siya kay Kako. Nang makitang masyadong tumatagal ang laban, nagpa siya si Zoro na gamitin ang kanyang istilong na Aitoryo para salakayin si Kako. Gayunpaman, pinalipad pa rin si Zoro sa pamamagitan ng counter-attack ni Kako. Sinimulan ni Kako na gawing parisukat ang kanyang katawan at gumamit ng sickle wind attack para patuloy na salakayin si Zoro. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa katawan ni Zoro. Ganon pa man, hindi siya sumuko at naglalayong hiwain ang tigas na katawan ni Kako. Pagkatapos ay nagpakawala ng malakas na strike si Zoro, na nagpaatras kay Kako. Habang si Luffy ay patuloy na inaatake ni Lucci, gusto ni Franky na tumulong, ngunit pinigilan siya ni Luffy, sinabing siya ang aking kalaban, dapat kang pumunta at iligtas si Robin, kaya umalis agad si Franky. Gayunpaman, pinatumba ni Lucci si Luffy at hinarangan ang daanan ni Franky, ngunit patuloy siyang hinarang ni Luffy. Para naman kay Kako, ibinunot niya ang kanyang espada para labanan si Zoro,
kaya ginamit muli ni Zoro ang kanyang tatlong estilo ng espada para atakihin siya sa isang pabilog na galaw. Dahil dito ay naguguluhan siya kung bakit tinamaan pa rin siya ng atake ni Zoro kahit nakaiwas na siya. Gayunpaman, hindi pa rin nagdusa ng labis na pinsala si Kako. Patuloy niyang ginamit ang kanyang pahabang leeg para hampasin si Zoro sa lupa. Nang marinig niyang sinisiraan niya si Robin, nagalit si Zoro. Napagtanto niyang oras na para magseryoso, kaya nagpasya siyang tapusin ang laban na ito. Kaya pinakawalan ni Zoro ang kanyang haki. Gamit ang kanyang bagong pamamaraan, ang siyam na estilo ng espada upang magpakita ng 3 ulo at 6 na braso, madali niyang napigilan ang mga atake ng kanyang kalaban. Si Zoro ay sumugod at natalo si Kako sa pamamagitan ng isang malakas na hampas, na naging dahilan upang siya ay bumalik sa kanyang normal na anyo. Napagtanto na siya ay natalo, nagpasya si Kako na ibigay kay Zoro ang kanyang susi, kaya nakuha ni na Zoro at Sanji ang huling 2 susi. Samantala, sinusubukan ni Spandam na dalhin si Robin sa Gate of Justice. Ngunit masiglang lumalaban si Robin, kahit na ginagamit ang kanyang mga ngipin upang kumagat sa tulay, na ikinagalit niya dahil naniniwala si Robin na lahat ay darating upang iligtas siya. Samantala, si Luffy ay hinaharang pa rin ni Lucci, at kahit na ang mga kamay na bakal ni Franky ay hindi makapinsala sa kanya. Biglang naglunsad ng pag-atake si Luffy kay Lucci. Napagpasyahan niyang gamitin ang Gear 2, kaya lumipat din si Lucci sa kanyang anyo ng Human Beast. Ngunit sa pagkakataong ito ay parehong tumaas ang bilis at lakas ni Luffy at nagawa niyang pigilan si Lucci na pigilan si Franky na umalis. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lucci na minamaliit niya si Luffy. Ang Gate of Justice ay ganap na nakabukas at ang mga barkong pandigma ng Navy ay papalapit na. Kinaladkad ni Spandam si Robin patungo sa Gate of Justice at ipinahayag sa kanya na ang kanyang sariling ama ang siyang nagwasak sa tinubuang bayan ni Robin. Nang kaladkarin na sana ni Spandam si Robin sa Gate of Justice, hindi inaasahang inatake siya, na ikinagulat ng mga Marine. Hindi nila makita kung sino ang bumaril sa kanila hanggang sa gumamit sila ng binocular para makilala ang umatake, na si Yusuf pala. Nakatayo siya sa tuktok ng tore sa kabilang panig. Nang babarilin na nila si Robin, pumasok si Franky para pigilan sila. Inilipat din ni Yusuf ang susing pouch kay Franky. Sa wakas, natanggal ang posas ni Robin, na ikinagulat ni Spandam dahil natalo ang mga miyembro ng CP9. Sa wakas, nagamit na ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Patuloy niyang sinampal sa mukha si Spandam. Sa puntong ito, dumating na ang mga barkong pandigma ng dagat at nagpapaputok sa tore kung saan nakatayo si Yusuf. Nahulog siya sa kinaroroonan ni Sanji at Zoro, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Patuloy na sinasalakay ni Robin at Franky ang mga Marine soldier, dahilan para matakot sila at tumalon sa dagat. Sa panig ni Luffy, kinakalaban pa rin niya si Lucci. Bagamat itinaboy siya ni Luffy, nakaramdam ng saya si Lucci dahil nagawang kalabanan siya ni Luffy. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lucci na ang Gear 2 ni Luffy ay kasangkot sa paggamit ng kanyang mga binti tulad ng isang bomba upang madagdagan ang kanyang daloy ng dugo. Sinabi ni Lucci na pinaiikli mo ang iyong sariling buhay dito. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang mga kasama ko. Bigla niyang sinipa ang pader dahilan para bumaha ang tubig sa silid. Sa labas, ang mga barko ng Navy ay patuloy na nagpapaputok ng kanilang mga kanyon sa Eni Lobby, na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng mga sundalo sa isla. Si Robin naman ay napuno ng takot dahil sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Samantala, sa isang koridor, kargang-karga ni Zoro at Sanji si Yusuf. Habang nagmamadali sila patungo sa kinaroroonan ni Robin, ang grupo ni Nami ay tumatakbo sa hindi kalayuan sa unahan nila. Biglang nakita nilang lahat ang tubig dagat na umaagos patungo sa kanila, dahilan para mabilis na tumalikod ang grupo. Ginamit na rin ni Lucci ang Jeppo para lumabas ng kwarto, kaya agad siyang hinabol ni Luffy hanggang sa itaas na palapag. Ang layunin pala ni Lucci ay pigilan ang mga tauhan ni Luffy na maabot si Robin. Nagpatuloy siya sa pag-atake kay Luffy, at pareho silang lumalaban sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, dahil naubos na ang Gear 2, naging vulnerable si Luffy sa counter-attack ni Lucci. Tila hindi epektibo ang mga pag-atake ni Luffy kay Lucci, parang kagat ng lamok sa kanya. Agad siyang sumugod gamit ang buntot niya para mahuli si Luffy. Kaya hinawakan ni Luffy ang buntot niya at itinapon. Lumipat si Lucci sa flying finger gun technique. Ipinutok niya ang kanyang mga daliri sa hangin na parang mga bala para salakayin si Luffy, na naging dahilan ng pagbagsak niya.
Habang iniisip ni Lucci na siya ang mananalo, sinabi ni Luffy na oras na para gamitin ko ang galaw na iyon. Pagkatapos ay bumuga ng hangin si Luffy sa kanyang mga daliri, ginawang isang napakalaking kamao ang kanyang braso, at diretsyong sinuntok si Lucci. Isang napakalaking braso ang lumitaw, na nagpalipad kay Lucci sa barkong pandigma ng Navy. Ang mga sundalo ng Navy ay nagsimulang makaramdam ng medyo takot na itinutok ang kanilang mga baril kay Lucci, ngunit mabilis na napagtanto na siya ang pinakakakilakilabot na assassin ng CP9. Lumalabas 15 taon na ang nakakaraan, mayroong isang kaharian na naging biktima ng pag-atake ng pirata. Kinailangan ng hari na humingi ng tulong sa pamahalaan ng mundo, ngunit nagpadala lamang sila ng isang 13 taong gulang na batang lalaki. Mag-isa niyang tinalo ang lahat ng mga pirata. Hinarap pa niya ang lahat ng mga sundalong nag-hostage. Ito ang dahilan kung bakit siya itinuturing na pinakamalakas na miyembro ng CP9. Nagpatuloy si Luffy sa paglipad ng hangin sa kanyang mga binti, at isang sipa ang nagwasak sa marine battleship. Gayunpaman, dahil sa sobrang bagal, nagawa siyang kagatin ni Lucci. Napabuntong hininga si Luffy at nakatakas mula roon. Patuloy na lumiit ang katawan ni Luffy na parang bata. Sa panig ni Frankie, naghiganti siya para sa kanyang tagapagturo na si Tom, na nahuli ni Spandom noong nakaraan. Kaya agad siyang inatake ni Frankie at natalo ang kalukuhang Spandom. Nanumbalik din ang loob ni Robin, nalampasan na niya ang kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, nang tatapusin na ni Lucci si Luffy, hindi inaasahang nasugatan siya. May epekto pala ang dating suntok ni Luffy. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na panahon si Luffy para bumalik sa kanyang normal na estado. Ang grupo ni Zoro at Nami ay tinutugis ng tubig at lahat sila ay lumubog. Nang akala nila ay malapit na silang mamatay, isang sirena ang sumagip sa kanila. Inakala ni Sanji na ito ay isang maalamat na sirena, ngunit ito pala ay si Kokora, ang matandang babae. Sa wakas, naligtas silang lahat, ngunit nabigla pa rin si Sanji dahil ang kanyang sirena ay isa lamang bakang dagat, at lahat sila ay muling nakasama ni Robin. Natuklasan ni Zoro na ang buong lungsod ay nilamon ng apoy. Sa puntong ito, hinihintay lang ng lahat si Luffy. Ipinagpatuloy ni Luffy ang pag-atake kay Lucci, ngunit hindi pa rin niya ito matalo, kaya nagpa siya si Luffy na gamitin muli ang Gear 2. Sumugod si Luffy para salakayin siya ng tuloy-tuloy, sinaktan si Lucci at pinalipad siya, ngunit hindi rin siya madaling natalo. Biglang pinalibutan ng mga marine ang grupo ni Zoro, na pinutol ang kanilang ruta sa pagtakas. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Usopp at ng iba pa kay Luffy na nailigtas na si Robin. Kailangan mong talunin ang pusang iyon at aalis tayo sa lugar na ito. Kaya nagsimulang salakayin ng mga marino ang buong grupo at lahat ay lumaban. Si Zoro ay inaatake ng isang matangkad na marine at kalaunan ay natalo ni Zoro. Ginamit ni Nami ang kanyang mga electric attack laban sa mga marine, habang si Robin ay nakiisa rin sa laban kasama ng iba. Sabi niya, miyembro din ako ng Straw Hat Pirate. Sa panig ni Luffy, walang humpay pa rin siyang umaatake kay Lucci. Gayunpaman, napakalakas ni Lucci at ginamit niya ang kanyang ultimate technique, ang Roku Hogan, para mapalipad si Luffy at bumagsak siya. Nakita ni Sogeking na pagod si Luffy kaya tumakbo siya at tinanggal ang maskara at sumigaw, "Luffy, bumangon ka. Nandito ka rin, Usopp." Nagsimulang akitin ni Usopp ang atensyon ni Lucci, sinusubukang akitin si Lucci sa kanyang kinalalagyan. Sabi ni Luffy, "Tigilan mo na, hindi ako papayag na hawakan mo siya. Ako ang kalaban mo." Sumigaw si Usopp, "Bumangon ka Luffy, talunin mo siya at babalik tayong lahat." Kaya't tinulungan niya si Luffy na subukang tumayo muli. Nagpa siya si Lucci na tapusin ang labanan kay Luffy. Pareho silang lumaban sa napakabilis na bilis. Sa sandaling ito, ang iba ay kailangang makipaglaban sa mga gumagamit ng Devil Fruit. Isang lalaking may kakayahang kalawangin ang metal ang pumutol sa isa sa mga espada ni Zoro at nagdulot pa ng kaagnasan sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, nagawa ni Usopp na tulungan si Zoro sa oras. Nakuha ni Lucci si Luffy muli at ginamit ang Rokuhogan para atakihin siya. Sa pag-aakalang sa pagkakataong ito ay natalo na niya si Luffy, nagulat si Lucci nang makita itong sinusubukang tumayo at gumamit ng Gatling Gun para patuloy na suntukin at atakihin si Lucci. Sa wakas, natalo si Lucci at nabigla ang buong Navy, sa pagkakalat na balita na natalo ni Luffy mula sa Straw Hat Pirates ang pinakamalakas na assassin ng CP9, si Lucci. Sumigaw si Luffy, "Tayo na at bumalik Robin." Ito ay nagpasaya kay Robin at sa lahat, ngunit sa sandaling ito ay hindi makagalaw si Luffy.
Nang makitang buhay pa ang kanyang mga kasama sa tripulante, napuno ng luha ng kagalakan si Frankie. Kinailangan pa ring lumaban ng buong grupo para malinisan ang daan para makatakas mula sa Navy. Sinubukan ni Yusuf na himukin si Luffy na tumayo at lumapit sa kinaroroonan nila, ngunit umabot na sa limitasyon ang katawan ni Luffy. Bigla silang nagpaputok ng mga kanyan sa barko na gagamitin ng grupong Luffy para sa kanilang pagtakas. Ipinagpatuloy ng Navy ang pagsira sa tulay na ganap na nakapalibot sa grupo ni Luffy, na iniwan silang walang paraan. Habang ang lahat ay nasa kawalan ng pag-asa, narinig ni Yusuf ang boses na parang isang tao. Narinig din ni Luffy ang boses na nagsasabing lahat ay tumingin sa ibaba. Sa sandaling ito, narinig din ito ng lahat ng miyembro ng Straw Hat Pirates. Sumigaw si Yusuf at sinabihan ang lahat na tumalon sa dagat. Kaya agad na sinalo ni Robin si Luffy at itinapon sa dagat. Sa puntong ito, tumalon ang lahat sa dagat at naisip ng Navy na baliw ang mga taong ito. Dumating pala si Mary para sunduin sila. Sabi ni Mary, "Nandito ako para sunduin kayo." Sa huli, lahat ay umakyat sa barko. Hindi pa rin alam ng grupong Luffy kung sino ang naglayag dito kay Mary, ngunit ang pinakamahalaga ay iwanan ang lugar na ito. Biglang nagpahayag ng pasasalamat si Robin sa lahat, na ikinatuwa ng buong grupo. Gayunpaman, sinabi ni Zoro na isave ang malambot na bagay para sa ibang pagkakataon, na naging sanhi ng pagbaba ng emosyon ng lahat. Kaya nagsimula silang umalis, ngunit ang Navy ay patuloy na nagpaputok ng mga kanyon upang hadlangan ang kanilang pagtakas. Biglang nagsimulang magsara ang Gate of Justice, dahilan para magkabanggaan ang mga barkong pandigma ng Navy sa isang whirlpool ng tubig. Nauna na pala itong pinlano ni Sanji. Patuloy na nagpaputok ng mga kanyon ang Navy sa grupo. Ngunit napigilan sila ni Zoro at Sanji. Hindi man makagalaw si Luffy ay gusto pa rin niyang lumaban. Kaya't iniunat ni Zoro at Sanji si Luffy at ginamit siya upang makahuli ng ilang bola ng kanyon, pagkatapos ay ibinalik ang mga ito sa Navy. Nang makita ang pagtakas ng mga tauhan ng Straw Hat, nagalit si Spandam. Pagkatapos ay ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para makuha siya at naghiganti sa lahat ng ginawa niya sa kanya. Agad na nagpaputok ng malakas na pag-urong si Frankie para tulungan si Mary na lumipad palayo. Sumakay din ang mga tauhan ni Frankie sa tren para umalis sa lugar na ito. Sa huli, ligtas ang buong grupo. Nagtaka si Nami kung sino ang nagmamaneho ng barko at nagsasabi sa kanila na tumalon sa dagat. Gayunpaman, naniwala si Luffy na boses iyon ni Mary. Naalala ni Frankie na narinig niya si Yusuf na nagkwento kung paano niya nakita ang espiritu ni Mary. Sa puntong ito, dumating din ang lahat ng miyembro ng Shipwright Company para salubungin ang mga crew ng Straw Hat. Gayunpaman, sa oras na ito ay sira na si Mary dahil kanina pa sinabi ng mga tagagawa ng barko na hindi na makakalayag si Mary sa dagat, ngunit hindi nila naintindihan kung paano siya nakarating upang iligtas ang mga tripulante ng Straw Hat. Nakiusap agad si Luffy kay Iceberg, "Pakiusap tulungan mo akong iligtas si Mary dahil si Mary ay kaibigan namin." Ngunit sumagot si Iceberg, "Huli na." Narinig pala kanina ni Iceberg ang boses ni Mary sa daungan na nagsasabing, "Gusto kong pumunta sa dagat, tulungan mo akong pumunta sa dagat sa huling pagkakataon." Kaya't si Iceberg ay nagayos kay Mary ng mag-isa upang payagan itong iligtas ang grupo ni Luffy, na ikinagulat niya dahil ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang gayong hindi pangkaraniwang barko. Sa sandaling ito, nagpasya din si Luffy na magpaalam kay Mary sa huling paglalakbay nito. Maaari lamang niyang paalisin si Mary sa pamamagitan ng paglalagablab ng apoy at ang mga alaala ng kanilang paglalakbay kasama nito. Naalala ni Nami ang mga panahong madalas na sinisira ng tatlong tanga si Mary. Naalala ni Zoro ang panahon ng lahat sila ay naglayag kasama si Mary sa Grand Line upang simulan ang kanilang pangarap na masakop ang dagat. Susunod ay ang paglalakbay sa Alabasta. Pagkatapos nito, hiniling ni Robin na sumali sa mga tauhan ng Straw Hat. Sama-sama nilang sinakop ang Sky Island. Biglang nagsalita si Mary, "Ikinalulungkot ko na hindi ko na kayo may patuloy sa pakikipagsapalaran." Sabi ni Luffy, "Hindi, sinasabi kong sino ang dapat humingi ng tawad kay Mary. Ako at ang mga hangal na iyon ay patuloy na nagdudulot ng gulo para sa iyo." Ngunit sinabi ni Mary na napakasaya kong sumama at maging kaibigan kayong lahat. Sa huli, lumubog si Mary sa ilalim ng dagat. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.